Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kaya ko na po yon. Kung ayaw po nila akong tulungan. Aba? Tol, tama na. Hayaan na natin siya. Tignan na lang natin kung ano mangyayari sa kanya sa araw na yon. Chris, tignan mo siya. Wala kayo siyang maayos na damit. Ano ka ba, Tol? Siguro wala talaga kayo ganyan. Simula nag-umpisa yung klase natin, ganyan na siya manamit. Baka walang pambili. Ano ka ba? Kaya nga, tol. O mga iho, anong pinag-uusapan nyo? Ron, halika nga dito at may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Gusto ko lang sabihin sa inyo na magkakaroon tayo ng charity program sa susunod na linggo. Yung taon-taon natin ginagawa, ma'am. Oo nga, kasama yung mga parents natin. Oo, pero this time, hindi na kasama yung mga parents nyo, kundi kayo mga estudyante ang makikipag-participate. Po? Paano po yun, ma'am? Hindi po namin alam yung gagawin. Oo nga po, ma'am. Ano pa yung mga gagawin? Maglilikom kayo ng mga kahit na anong gamit na pwedeng ibigay sa mga nangangailangan, kagaya ng damit, pagkain, o kahit na anong bagay na pwedeng pakinabangan sa eskwelahan. Mga ganon. O Ron, ano naman yung mayambag mo? For sure, wala. Kasi damit pa lang niya, wala na siyang pambili. Kaya nga, tol. Nigs, Chris, wag naman kayong ganyan. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Tol. Nigs, Chris, wag naman kayong ganyan. Ngayon, kailangan ko ng leader para mag-manage sa gaganapin natin charity program. Ma'am, kung papahintulutan niyo po ako na lang po, ma'am. Ikaw? Oo nga, malakas din ang loob mo, no? Ano ba kayo? Ayaw nyo ba yon? Nagkusa na si Ron? Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kaya ko na po yon. Kung ayaw po nila akong tulungan. Aba? Tol, tama na. Hayaan na natin siya. Tignan na lang natin kung ano mangyayari sa kanya sa araw na yon. Hayaan mo na lang, Tol. Ano ba kayo? Pagtulungan na lang natin ang magaganap that day, okay? Huwag yung ganyan. O siya, sige, aalis na ako. Asahan ko yung mga kooperasyon nyo, ha? Sige, mauna na ako sa inyo. Anong oras kaya papadeliver ni Mami at Daddy yung mga goods na i-donate namin? O Ron, bakit mo kang balisa ka dyan? Ma'am, wala naman po. May hinihintay lang po ako, ma'am. Tol, bilisan mo! Ma'am. Pasensya na po. Wala po kaming madaming nalikom para i-donate. Marami daw pong gastusin sila mama at papa. Ako din po, ma'am.
magkano lang din pong nabigay nila mama at papa ko po. Nagtitipid din po kasi kami ngayon. Ganun ba? Naku, baka hindi na natin mabigyan lahat ng dadalo mamaya. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May papadala pong isang container van ng mga relief sila mami at daddy ko po mamaya. Si mami at daddy? Oo nga. Di ba mahirap ka lang? Ano ba kayo? Hayaan niyo natin magsalita si Ron. Ang totoo, ma'am, marami po kaming negosyo dahil negosyante po sila mami at daddy ko. Kaya po nila akong pag-aralin sa pribadong paaralan kung tutuusin. Pero, mas pinili po nilang dito ako i-enroll para daw po matuto ako sa payak na pamumuhay. At sinabi po nilang maging simple lang ako dahil hindi ko kailangan ipagmayabang sa lahat na may kaya kami. Kaya minsan, ganun po ako manamit. Isa pa, kaya nagpresenta pa akong maging leader sa gaganapin natin ngayon dahil matagal na po kaming sponsor ng mga charity program. Kaya alam ko na po ang ginagawa ko. Kaya wag na kayong mag-alala ngayon dahil sapat na yung idodonate ni mami at daddy para sa lahat. Kaya relax na lang po kayo dyan, ma'am. Napakabuti ng pamilya mo, iho. Isa pa, wala kaming kaalam-alam na may kaya palang pamilya mo. Oo nga Ron. Ba't kasi ganun ka manamit? Hindi gaya namin. Oo nga. Pwede sana kinaibigan ka namin. Hindi naman mahalagang ipakita sa mga tao kung ano ka. Ang mahalaga, nananatili kang nakaapak sa lupa. Kahit na anong rangya ng buhay meron ka. At hindi naman basehan ang antas ng pamumuhay sa pakikipagkaibigan. Tsaka hindi rin magandang mangusga o manlait agad ng kapwa kung hindi nyo pa lubos ito kilala. Tama yung sinabi ni Ron. Hanga ako sa mga magulang mo kung paano ka pinalaki at pinangaralan. Sana maging aral sa inyo ang inasal nyong ito, Migs, Chris. Opo ma'am. Pasensya na po. Oo nga po. Pasensya ka na sa amin, Ron. Ayos lang yon. Ang importante, magtulungan na lang tayo sa gagawin nating mission ngayon. Kaya nga, ano pang hinihintay natin? Tara na, mag-ayos na tayo ng mga upuan at mesa. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tara. Huwag natin ibase sa itsura ng tao ang kanyang katauhan. Mabuting kilalanin muna natin ang isang tao bago tayo magsalita ng kung ano-ano. Huwag din natin ugaliin, manghusga sa unang tingin natin sa kanila. Mabuting kilalanin muna natin ang isang tao bago tayo magsalita ng kung ano-ano.